Magandang araw sa ating lahat. Ito na naman ang panibagong live ng Kalampag at Ambag ng Kabataan. And for today's ganap, guys, so it's very evident no na iilan na lang kami yung talagang nakakadalo sa live ng Kalambag kasi it's because busy yung mga ibang kasamahan namin sa Kalambag, but it is not a hindrance for us to continue our advocacy. And for Oh, today's live, so marami tayong pag-uusapan patungkol sa CHED's proposed Reframe General Education Curriculum. So as we all know, Chad, ito yung kung sa high school is yung DepEd, and naman kung nasa tertiary na naman tayo is called CHED. So, before we jump into our new topic, exciting topic, is babalikan muna natin ang ano yung pinag-usapan natin last episode. So, last week hindi tayo nakapag talambag kasi for some instances. So, para magbalik tanaw, napag-usapan natin ang Labor Day, mga kaganapan, no, ano ang mga papel ng mga kabataan in terms sa labor at child labor. Napag-usapan child labor, kung ano pa ba yung mga disadvantages, kung paano nagsimula, kung ano ba yung mga impact nito sa atin sa kabataan. And kung gusto nyong balikan at magbigay ng insights patungkol sa aming episode na yan, it is very posted sa aming Facebook page and sa aming YouTube channel. So, ayan, before ko ibigay yung floor to Kuya Akim, and let us kamustahin mo natin si Kuya Akim. So, Kuya Akim, how are you this week or this past few weeks? kasi summer class last week, yung bago lang na week which is nung Thursday and kahapon, no, exam week sa summer class sa KDCI. So di naman gaano ka busy, kumbaga siguro na busy lang yung paggawa ng test questions, tapos yung pag-build ng tawag nito, yung table of specification din every time na may examination. Hindi naman siya masyadong pressure, siguro parang doon lang sa time management. So at least ngayon medyo napag-aaralan natin siya kung paano natin siya magagamit yung time management. So at least ngayon, I have learned something. No? So importante na matutunan natin yun, na yung time management kumbaga. And of course, very enjoy lang din kasi nga 'di ba? Yung mga estudyante ko medyo napalapit na sa akin. Then ayun, di naman sa banding, kumbaga yung mga meetings namin during examination ganon. It's a way also to have fun with them. And I really hope no na yung success na meron sila this summer class no is tuloy-tuloy as long as they're dedicated to do their tasks as a student. So exam week namin ngayon. So I thought, Rhea, exam week nyo rin dyan sa USM. So kamusta naman? Actually, Kuya Akim, katatapos lang ng exam week namin last week kahapon. So next week is more on ano na, pagko-comply ng mga kulang naming laboratories, yung ano yung mga kulang namin throughout the semester, yun na lang iko-comply namin. And of course, siguro next week tapos na kami sa aming school year. And I'm so happy na hindi napatupad yung 3 semesters. Kasi parang kapag napatupad yon, babalik kaagad kami sa school mga June. So that is why parang napakaikli lang ng bakasyon namin kung napatupad yung 3 semesters for the school year, next school year. And ayun, babalik kami sa August. And ayun, may 2 months break kami. Happy na ako kasi natapos na din yung kalbaryo natin for this year. Pero ang dali lang, no? Di natin namamalayan na talagang yung parang shift ng time, di natin alam na pag ano na naman, tapos na naman yung school year. And just na lang, talagang kayod na ng kayod. Kapag busy ka kasi hindi mo namamalayan yung time, hindi mo namamalayan yung mga natatapos mong trabaho throughout the throughout the day, ganun. And of course, ano pa ba? Anong ganap ko this week? Ayun lang. Parang naka-off si Kuya Akim. Yes, naka-off ka. I mean, ilan yung subject mo na Gen Ed ngayon? Hmm,
4. Kasi 4 yung subjects namin na major, kasi minor kasi 'di ba tawag nung Gen Ed natin. I have 4 minor subjects and 4 din major subjects. So nahati talaga and happy Mm. na ako tatapos na siya. No, so ayun, siyempre wag mo na tanungin kung ilan minor ko kasi nagtuturo na ako. And Oo minor nga. subject tinuturo ko. Kasi nga nagtuturo ako sa med school, para med school siya kasi majority kasi more medical courses din kasi. Hmm. Halos lahat medical course. So, ayun, automatic na minor yung tinuturuan ko. No? Actually, meron pa tayong hinihintay na isa, no? So, darating na siya sa tamang panahon. I think nandito na Sana siya. makadarating. Nandito na ba siya? Oh, Yes, nandito na si nandiyan na Hana. si Ate Hana. Wait na Ayan. lang natin Hello siya. sa'yo, Hana. Pero, she's still preparing pa rin. So, Ayun. ayan. Ayan, Hana, para medyo baliktad yung camera mo, ano. So, i-ano Oo nga. natin ka. Or I, nasa other space ka, Ate oh. Hana dyan. Sige, laban mo na yun ni Hana. So, Go, 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 go. especially sa education subjects, everyone, napaka-importante ng mga gen ed subjects, especially sa mga education course. It's because if you aiming to be part of the DepEd, especially in teaching faculty, hindi mo ma-identify kung matuturo mo yung major mo. Mm. Minsan kapag hindi kasi pwede na underload ka, dapat nasa regular load ka talaga. Para madagdagan yung load mo, syempre kailangan mo kumuha ng mga minor mo. Which is, sometimes, AP teacher ka, nagtuturo ka ng English. AP teacher ka, nagtuturo ka ng science. AP teacher ka, nagtuturo ka ng math. AP teacher ka, nagtuturo ka ng TLE. Ganon. Ganon yung mga factors, no? Especially once sa depth. In reality, yun yung mangyayari. Kahit na may majoring pa rin, pero, pero kasi pag nasa DepEd, di na yan siya masyado talagang fully nagagamit mo kapag na-deploy ka na sa Department of Education. Sorry. Even naman sa CHED, no, even naman sa college, no, may mga minor subjects. So para ma-fulfill yung yung para hindi ka maging underload, kumbaga, kailangan mo kumuha ng mga minor subjects para ituro. Kaya sabi ng teacher is very flexible. So para ma-fulfill mo yung para magkaroon ka ng regular load talaga, kailangan mo kumuha ng minors or GE subjects. Ganun yung nangyari. But last time, no, I remember when my program head, no, pinatawag niya ako, tapos pinakausap niya ako na, Sir, ito yung possible subjects na ma-handle mo once ma-approve na ito. So nakita ko yon. Lahat yun is nakita ko. Then sabi niya na maliban pa sabi niya na doon na possible yung allow lang magturo nito ay yung may master's degree na o di kaya yung kumukuha na ng master's degree. Basta sa Mm. college, ganun talaga. So expected na may mga tawag nito yung ano ba to? Sorry, medyo bulol ako ha. Talagang bulol talaga ako, guys. So, yung mama merge o yung pag-iisay ng mga subjects, may subjects na tatanggalin. Siguro yung naabutan ng mga teachers natin before 62, I think. 63 Mm. units, ganon. Tapos, naging 36. And ngayon, may Yung magiging proposal na 18. magiging 18 na. Yes. So, wala pa man si Hana, no? Kinaayos pa niya yung camera niya. So, Leia, anong una mong ano yung unang pumasok sa isip mo, yung narinig mo yung balitang yun, na ganon, na magbabawas ng units, ganon. So, yung emotionally, natin speaking, did you feel happy? Ano Sige. yung, yung parang yung parang pagkarinig mo doon, what is your first Yung first reaction? talagang na-feel ko. So, I would say Mm. I'm very parang there's a sigh of relief kasi nadadagdagan yung academic load ng mga estudyante lalong-lalo na sa kolehiyo kapag nadadagdagan ng more subjects yung load nila. Lalong-lalo na sa mga students na maraming major subjects just like me, may apat na ako tapos dadagdagan pa ng apat. So, ano na, ano na walang walang rest day gano'n. So,
imagine I'm starting my class 7 a.m. then end at 6 p.m. So wala talaga akong napaka-loaded ko every day. Every day yan na. So pagkarinig ko nun, I'm very happy na nakunan siya ng ilang units. But at the same time, parang worry ako sa part na may ibang subjects na tatanggalin. So it means may mga field na hindi na masyadong mabibigyan ng diin sa discussion or sa lectures ng ating mga teachers. Just say tatanggalin yung kasi magkuha ko ng isang minor. Understanding the self. Hindi naman siya fully tatanggalin kasi ba sabi diyan i-emerge sa ibang subject. Pero hindi naman natin sure na talagang naka-focus yung discussion dun. Unlike sa paisa-isa yung subjects. May specific na focus or goal yung ating mga teachers to deliver their topics. So parang alarming siya dun na part. So pero overall, I'm happy. Kasi parang, ay, hindi na siya masyadong mabigat. Makakapag-rest na ako. Uh, let's just say for example, nakuha yung two subjects and every subjects may let's just say minor. Ilang ano ba? Three? Two? Ilang units yung minor? O kuha na tatanggalin sa atin. So makakapag-rest pa tayo. Pero ayun, let's just see kung maaprubahan yung ganyang proposal. I'm so excited. Let's go. Sa Ate Hana kaya, how about you, Ate Hana? Parang, oh, wala talaga. Mahina yung signal ni Ate Hana. Sige, ikaw na lang, Kuya Akim. Ibabalik ko sa yung Mhm. tanong. Okay. So, ayun na, no. Actually, yung narinig ko yung 60 before, 63, I think. 63. Napaka-loaded. Yes. Napaka-loaded. Pero yung 36, okay na yung 36 na yun. Especially, sabi ko nga, di ba, napaka-importante yung mga subjects sa education courses. It's because, um, kailangan talaga kasi nga, we are flexible. Hindi porket pagdating namin sa DepEd, major agad yung ituturo namin or majority Mm. ng matuturo namin major subjects namin. Pwedeng magturo kami ng mga minor namin so that at least may background knowledge na kami tungkol doon. Kumbaga, add-ons na lang. No? Yeah. Although yes, internet is there, but syempre mahalaga na ma-discuss din kasi mahalaga rin talaga yun siya. However, yung babawasan pa ng 18, gagawin pa talagang 18, masyado na sigurong like, I don't know kung ano yung gagawin nila. Masyadong confusing. Kasi narinig ko parang Mm. if you magiging Rizal and Philippine Studies na eh. Yung ano, Yes. i-merge siya Rizal at saka yung Philippine History. However, ano kayo magiging topic nun? Bakit buhay na ba si Rizal? Yung panahon ng ano, yung panahon ng mga taong tabon, ganon, yung according kay ano, kay Oo nga, Otlime, paano nga? year, di ba? Masyadong ano, I Yeah. don't know pa paano yung gagawin. Curious ako dun sa point na yun. At isa pa, buhay pa ba si Rizal nung nangyari yung Japanese regime, yung American occupation, Japanese occupation, yung Third Republic, at saka yung martial law, at saka yung Fourth Republic, Fifth Republic, yan kasi nasa Fifth Republic na tayo. No? Then sa Philippine Studies ba, kaya pa bang ma-insert yung Constitution, yung land reform? Kasi napaka-importante yan eh. Ngayon pa lang nga, na-merge na masyado yung Philippine history. Para masyado siyang ganun, may mga some part na hindi na nadidiscuss, Yes. some part na Totoo. parang medyo dinadaanan na lang. Siyempre, history natin yan. And dapat we are aware about our history and it's very important because history, kumbaga, defines who we are now as a Filipino. And this is my experience ha. This is my experience that when I ask a student, who is the president when this event happened, hindi nila alam. Ano to? Mm. Ang naalala nila, yung kay Duterte na lang at saka ngayon, hindi na nila tatandaan nila. So, anong meron? Kasi sa elementary meron yan eh, pero hindi masyadong malalim siya pa elementary. I-discuss yung mga issue na yon, di ba?
Elementary, alam ka naman, i-discuss mo yung i-discuss mo yung Hello Garci dun sa elementary. Eh doon sa mga elders ito, alam to na itong Hello Garci. O, iba naman yan. I-discuss mo yung corruption dun sa elementary. Is it Hindi appropriate? nila maintindihan yun. Hindi nila maintindihan nila fully. Maiintindihan yon. Maintindihan ba nila yung nangyari, extrajudicial killing, yung parang ganon, yung mga nangyayari from the past. Hindi nga masyado nilang history na yan, dapat kalimutan na knowing that history, yung nagtuturo sa atin, kung yung pagkakamali ba sa nakaraan, dapat pa bang maulit? Kaya nga sabi nila, nauulit at nauulit pa rin kasi hindi pa rin tayo natututo sa nakaraan. Kung tatanggalin, kung babawasan yung history Balik. subjects, ganun din. Ulit-ulit na tayo doon sa katagang history repeats itself. Kasi nga, hindi natin alam yung history. Lagi tayong sabi, history repeats itself. Hindi naman natin alam ano pa yung history talaga. O baka may mga katotohanan na dapat makubli. May mga napilit ikinukubli, ganon. May mga katotohanan na binabaon na lang sa limot. No, hindi pwede yun. And of course, yung contemporary world, napakaganda kasi this is not about learning inside our country, but outside the country as well. Kasi there's a possibility na nangyayari din sa atin, yung sometimes na nangyayari sa ibang bansa. Sabi nga nila, di ba, hindi natin kailangan na, hindi natin kailangan all the time, sinasabi natin na learn from our experience in the past. So, maybe experience sa ibang bansa ay hindi effective sa kanila, iba yung dating sa kanila, maybe iba rin yung dating sa atin. So, dun pa lang, may application na sa everyday life natin as a human being and as a Filipino. And of course, yung critical thinking, dun tungkol sa philosophy, na I don't know kung naano pa ba ng mga bata. Pangalawa, actually yung Filipino na, I don't know kung may Filipino subject kayo, Hana, meron ba? Kasi sa tinuturuan kong college ngayon, parang wala eh. Medyo dismayado konti. It's because yung mga kabataan ngayon, mas scary nilang gumawa ng essay into English kaysa gumawa ng essay into Filipino. Ano? Eh, ang pagkakaintindi nila sa Filipino, Tagalog. Bisaya, Bisaya, Ilonggo, that's also Filipino. Kumbaga parang dialect lang si Tagalog. Yun talaga yung pinaka-center talaga yung Tagalog. So, parang dun pa lang, mahirap na. That's why, kung nagtuturo ako, guys, hindi ako masyado nag-i-English. More in Filipino talaga. Tagalog, ganun. Tuwirang Tagalog tayo. Bahala kayo dyan. At least kahit pa paano, natututo rin naman sila. Oo. Kasi nga, dun pa lang, sa yung sense na yung pagmamahal sa sariling wika, kung mismo sarili nating wika, di natin pinag-aaralan. Di ba? Paano na lang? Hindi naman lahat ng tao nakakaintindi ng English. Hindi naman lahat ng tao nakakaintindi ng malalalim na English, especially yung mga normal people, no? So, importante na may turo din yung Filipino. At saka yung mga panitikang Pilipino, mas inuna pa yung world literature. Diyos ko. Mas alam pa yung Hamlet, yung Romeo and Juliet, kasi sabihan Yes. nila, ay Diyos ko, ganun di ba? Ang kukulay kaya nating mga yung mga panitikan natin dito sa Pilipinas, kailangan talaga siyang bigyang diin, ganun. Tsaka yung pagtanggal ng ethics, doon medyo ako doon. Talagang disagree talaga ako doon. Lalo na walang mga Yes. maris ibang kayon. Tapos tatanggal yung Mm. ethics. So, yun, medyo dismayado sa part na yun, no? Hindi dahil nagtuturo ako ng gen ed subjects. Baka kasi wala na akong may turo sa susunod. Underload na ako. Hindi ganun yun. Kumbaga, may malalim na bang pag-aaral tungkol dito? Or baka siguro unahin po na natin yung ibang problema, ibang suliran na kinakarap nating bansa bago ito. Kasi okay na to okay na tong 36 unlike before. Pero yung babawasan pa ng 18, siguro para sa akin sobra na. So kailangan siguro ng mas malalim no. So siguro dito muna tayo. Dito muna kasi parang medyo napadipen no. Ganun talaga. Siyempre sa side ng student, medyo magaan. Kasi parang sa tingin nila, Gen Ed yung parang burden sa buhay nila. Kahit naman ako last time, mag-aral ng Science and Technology and Society, di ko naman to major. O, di ba? Pero
understandable sa amin. Pero kasi knowing na technology na tayo ngayon, di ba? So, napaka-importante yun. So, sa tingin ba natin, sapat na ba yung natutunan? Kasi, yung reason kasi talaga, yung iba dong subject, nasa senior high school na, naituro na daw sa Mm. senior high school. Siguro yung oral communication, pwedeng sa purposive communication, tapos yung, ano pa ba? Parang yun yung naalala ko eh. Parang yun din yung naalala ko. Then, Philippine politics and ano, politics na naman yun, wala namang history binanggit doon. Kasi sa high school kasi more, hindi naman sinabing ano, syempre, um, I cannot say na magiging redundant siya. Kumbaga, yung Janet kasi parang refreshener lang siya. So, sa tingin ba natin, tama na o sapat na ba yung natutunan natin nung senior high school tayo para bawasan ang subject sa ano, kolehiyo? Sapat na ba yung natutunan natin nung high school, senior high school, junior high school para bawasan yung gen ed subject sa college? So, syempre ikaw ang sasagot na Leia kasi tayo lang naman dalawa nandito ngayon. No, medyo Nandun ano na pa sa si Hana. Hana. Yes. Yan, narinig mo kami, Hana? Rinig ba? Yes, Sige, di here. ikaw na sumagot. Chares. Sige, ikaw na lang, Sige. Hana. Go. So, ayun na nga, no? So, laban na laban talaga ako ngayon talagang sa connection. Sobrang hina ng signal natin ngayon. Pero anyways, with that question, Kuya Akin, hindi ako agree na, kasi hindi naman lahat tinuturo sa senior. Maybe, considerate din kasi yung mga taong, di ba, syempre, automatic naman din kasi yan kapag nasa, katulad natin mga tribo, pag nandyan ka sa mga integrated school sa bundok, hindi naman kasi for sure na lahat talaga na ituturo dahil nga may mga suliran din na dinadanas at saka tinatahak yung mga teacher bago sila makarating ng mga bundok. Parang hindi naman consider natin na hindi naman lahat as in totally natuturo. Meron at merong kakaiba at merong magiging bago pagdating ng college, ganun. So, kasi napatunayan ko din naman yun eh. Na, yes, galing din ako sa integrated schools, ganun. And, oo, magkaiba din pala. Although, pareho ng curriculum, pareho din ng tinuturo, pero hindi naaabot dahil sa may mga suliranin talaga yung bawat school at bawat mga estudyante. Hindi lang din mga teachers din sa mga bundok. Hindi lang din yun yung problema nila. Kundi, yung mga, minsan, naaalala ko sa mga, nung panahon na year 2020, ganyan, back then, back then ng mga 2012, ganyan. Nakita ko din yung burden ng mga teachers na hindi pala gustuhin nilang ituro lahat-lahat. Ang problema lang is um, kulang. Halimbawa, may bagyo, hindi makaakyat ng bundok, 'di ba? Halimbawa, naman walang budget yung ano nila. So hindi sila makaakyat kasi wala silang mapagkain sa isang linggo. Yung mga ganong bagay. Kaya hindi naman totally lahat is naituturo talaga ng napagfufukusan. So ang mangyayari, pagdating nila sana ng college, may alam na sila, pero syempre magiging bagong bagay pa ulit yun. At least, ang mahalaga, may alam lang din naman sila. Parang, syempre, Gen Ed is nakakatulong din yan. Marami siyang tulong din na hindi alintana ng iba. May mga ilang bagay pa rin talaga na hindi na ituturo. Lalo na, lalo na magkakaiba ng truck, 'di ba? May mga ang dami ng truck dati kasi ang truck lang ilan lang sa pagkakaalam ko. Wala pa dating ABM or mga ganyan, wala pa dating ganyan. Ang alam ko lang dati gas, agriculture, mga Yes. ganyan, TVL, TVE. Yan lang ang support the mga truck nung mga panahon na before ako mag-aral ng senior. Nadagdagan lang siya dito lang mga ano na ang president natin, gano'n. So, parang, ano ba, nagkakaroon tayo ng, napapaisip tayo na, hindi naman din lahat noon na ituro. Kasi di ba depende sa track na meron ka din. Although, syempre may mga additional subject kapag yung track mo is, ano, ABM or mga ibang track. Sa gas naman kasi,
ang dahil gas ako ng senior is ang focus is socialization. So more on ano kami, para kaming social working, mga ganun siya. O di ba? Pinagkaiba naman sa ABM or mas may mga math, di ba, may mga sa ibang courses may ganun sila. So yung difference nila, so, syempre, pagdating mo ng college, iba na siya. Iba na siya. Magkakasama Mm. na siya or magkakahiwalay yung difference ng dalawang bagay na yun. Kaya hindi, siguro ako for me, bilang isang estudyante rin naman, hindi ako agree na mabawasan. Although, pambawas pa sakit, oo, pero kaya tayo nag-aaral para matuto, di ba? Ng mga bagong bagay, at saka nung mga dapat na natututunan natin. At saka nakakatulong kasi, lalo na yung naalala ko sa yung aking gender and society, sobrang laking tulong nung part na yun. Kasi there is a traditional way sa amin na nadja-judge, di ba? Pero that Mm. helps a lot talaga. Na-explain namin sa kanila, na-explain ko mismo kahit sa mas matatanda sa amin na ganito yung difference ng bawat mga gender na meron tayo. Alam niyo, nakikita ko yung mas lumalawak yung nalalaman ko. Kasi tanggalin sila, hindi naman siya uulitin, mas bibigyan lang siya ng mas malawak na explanation. Yun yung parang, ano ko din naman sa naging ano natin, di ba? Pinaka-concern ko lang din yun. Yun yung naging concern ko na, imbis na bawasan, mas palawakin pa yung pag-aaral. Yun naman. Sige, thank you, Oo. Hannah. So, balik muna tayo gusto kong mag-comment kay Hannah, pero paringgan ko muna si Bea. Go ahead. Para iisa ko na rin yung comment Sige. ko. Tara! Yes, para may isa na lang. So, for me naman, disagree din ako na tatanggalin siya kasi redundant na daw yung mga subjects from senior high to college kapag nandun pa yung additional na units na yun. So, tatanggalin. 'Di ba? Yun yung ano nila, proposed ano nila, yung proposal nila. So, for me, disagree ako dun kasi hindi naman lahat ng senior high school students is tutok sa pag-aaral nung senior high school sila. Let's just say, student athlete ka, and for that time na talagang na nagdi-discuss yung teachers natin, let's just say sa scenario na nito is ayun, hindi mo pa napag-aralan. Tapos kung tatanggalin siya sa college, so wala ka talagang information patungkol dun. So ano, blanko yung pag-aaral na yun sa'yo. So wala kang enough knowledge na na-acquire mo during the education time. And yun nga, disagree ako dun, and of course, tama yung sinabi ni Ate Hana na dapat hindi naman talaga dapat tanggalin. Kasi throughout that time, nadadagdagan yung information natin patungkol let's just say sa martial law. Parang nasa tip of the iceberg lang yung nalalaman natin patungkol sa martial law nung senior high school natin. High school times natin is yung time ni Marcos, ganun, ganun. Pero in college, mas nadidig deeper yung paano ba nangyari talaga? Ano ba yung mga hidden agendas nun? Ano ba yung mga talagang nangyayari na hindi natin alam, na hindi na-discuss ng senior high school sa atin. Kasi for me, ako kasi personally, 'pag senior high school, hindi talaga ako super tutok na talagang aral ang aral, aral, aral. So, Mhm. it's a disadvantage for me na tatanggalin siya during the college. What if tatanungin ako ng mga no, o let's just say yung mga times ni Kuya Akim, kasi yung times nila parang wala pa masyadong mga revision sa mga, "Ay, di ko alam, ngayon lang naman 'yan." So, wala pa masyadong iba sa curriculum. So, ayun, mas marami silang natutunan kaysa sa amin na ngayon may mga ganyan, may mga proposed topic, may mga proposal na iibahin yung tatanggalin yung iibang subject. So, it's a disadvantage for me. And sana kapag sinabi nilang tatanggalin nila, talagang evident talaga sa sa mga students na nandiyan pa rin, pero I don't think so. Feel ko matatabunan talaga siya ng ibang topic. Talagang matatabunan na yung mga important details na dapat, kahit
simpleng bata is alam niya yun, general knowledge na siya. So parang feel ko, na talaga siya bibigyan ng emphasis. Yun, Oo. disagree ako dun sa part na magiging enough, parang enough, tawag nito, enough validation na yung sa senior high school mo, nakagraduate ka na senior high school para hindi na ituro yung, para tatanggalin na yung ibang subject sa college. Sige, ikaw Kuya Aki. Ganun. Oo. Kasi nga, another thing is that the approach in teaching that kind of subject in the senior high school is different from the approach of teaching in college. Napakaiba po talaga. Kasi hindi masyadong, I cannot say it's emphasized, hindi masyadong dinideepen sa senior high school whereas the students can easily understand the topic. Kasi kapag i-deepen mo yan siya, na parang college level talaga, edi nga. Kaya kailangan may ano, yung may backup may follow up agad which is yung sa college na. Kasi we cannot say, especially sabi ni Hana kanina Hana, may mga factors talaga. Sometimes shortcut na yung topic due to the time frame. Sometimes kasi may mga holiday, nagkataon kada Webes holiday, kada Merkulis suspension. So hindi siya highlight talaga, fully highlight na hindi naman napipigilan, hindi naman talaga napipigilan kasi nga alam nga naman kakalabanin mo yung panahon. Hindi naman pwede yon. So napaka-importante na ma-emphasize yon sa college na. Sabi na ganun din naman, may mga holidays din naman. Pero at least kasi sa college kasi, mas deepen na yung pwedeng maituro ni teacher as well as mas powerful na rin. Kumbaga doon pa lang, syempre, nagmamature yung tao, di ba? Habang nagmamature sila, mas naiintindihan nila ng maigi yung topic. Sometimes, I don't know if naka-experience kayo na yung senior high school kayo, hindi nyo maintindihan yung topic na yon. Pero yung nag-college kayo, ganun pala Mm, yon. Ganun yung naisip ninyo. Taas kamay ko na-experience nyo itong dalawa. yes. Na, nung senior high school, ano to? Hmm. Ano daw? Pero nung nag-college, ganun pala yun. Taas ang kamay yung dalawa kung na-experience nyo yun. Yes, ganun oh. Oo. Diba? May mga Oo. ganun, diba? So, dun pa lang, at least, diba, medyo na-address na yung tawag nito, yung talagang dapat natin naunawaan. So, kaya talaga ako sa ngayon na may tanggalin. Lalo na ethics pa talaga. Diyos ko Lord. Kaya nga naman, speaking of ethics, no, so, ano yung opinion nyo dun sa proposal sa mga subject tulad ng history, yung pagtanggal ng ethics, yung literature, arts, at iba pang humanities, yung parang iisahin na lang sa tapos may tatanggalin. Ano ninyo doon? Ano yung opinion nyo doon? Kasi balik-balik kasi, okay, basta inyo, hindi ko baga, just a simple sentence lang, ano yung opinion nyo doon? So, unahin natin si Rhea, kasi nauna si Hana kanya, so si Rhea ulit. Ako ba? O, Rhea. Sige. Sige, personally, yung mga gusto kong minor subjects na dun is napabilang yung ethics. Kasi, for myself, dun ko na naintindihan kung ano yung totoong essence ng morality, gano'n, may mga Mm. gano'n tayo, 'di ba? Tapos maganda pa naman yung yung flow ng discussion kasi yung teacher namin is a former psych student. So mas nade-deliver niya yung discussions parang heart to heart talaga yung pagbibigay ng yung hindi lang basta-basta student to student. Ito yung talagang fundamental, aspects ng life na dapat mong i-acquire. Kasi pagkatapos ng school, siyempre nandun na tayo sa trabaho. Kailangan natin mag-deal ng iba't ibang personalities, iba't ibang, behavior ng mga tao. So, diyan papasok kung ano yung natutunan mo sa ethics, yung, kagandahang asal, kagandahang manners towards sa iba't ibang tao, nandun yun, nadi-discuss siya dun. Eh, kung tatanggalin yun, hindi naman lahat ng tao is nabiyayaan ng magandang, attitude, 'di ba? Kapag nandiyan ka, kapag nadi-discuss diyan, parang
unti-unti nashi-shape yung pananaw mo sa kung ano bang dapat gawin, ano ba talaga yung pagiging yung taong may magandang puso. Yun yung nakuha ko sa ethics, eh, na nandun lahat kung paano bang, maging magandang tao magandang asal sa iba. So, kung tatanggalin yun, siguro more on pro-academic na lang yung mga students, more on hindi naman lahat, 'di ba? Kasi hindi natin lalahatin. Pero may tendency na gano'n yung mangyayari kapag tatanggalin yung history. Tama ba? Tatanggalin din yung history, Kuya Kim? History? Oh, I-merge lang sa i-merge lang sa Rizal para pag-iisahin na siya. oh, 'di ba? So, kasi history itself, napakalaking ano, napakalaking usapin siya sa sa college. History pa lang ano pa lang, eh, para sa akin napakatlaki talaga siya. Nakaka 2 hours kami niyan, eh. Minor subject lang 'yan, nakaka 2 hours kami kapag bakante kami kasi may kailangan ka talagang, alamin sa history na hindi lang dapat na nababasa lang sa isang manual. Kasi iba diyan talagang nagsa-study para ma-deliver ng maayos kung ano talaga yung nangyari sa history ng Philippines. Kung ime-merge siya, parang ano na lang, parang mababaw na lang yung scope niya na ibibigay sa mga estudyante. And I hope hindi mawawala yung mga important specific events sa Philippines kung ime-merge nila sa ibang subjects. And ma-maintain nila yung um, quality ng information sa mga students na wala pa talaga, 'di ba, iba kasi hindi naman lahat ng pumasok ng college is ano talaga, eh, let's just say yung mga academic tawag nito, achievers talaga, yung talagang tutok sa pag-aaral. Di natin alam 'pag college na pala sila nakakuha ng gano'ng information. Kasi may times kasi nga gano'n pala tama yung sinabi, kaya kami na pagdating mo ng college diyan mo pa napapagtugma-tugma yung mga bagay-bagay na hindi mo naiintindihan masyado 'pag high school, ayun. Mm. Sige, go Ayun, Kuya. so si Rhea naman kaya, how about you, Rhea? So, anong opinion mo doon na may babawasan, may i-merge na mga subjects, ganon? So, ayun, no. Ano kasi ang bigat. Kasi well, yung ethics kasi hindi naman mawawala sa amin yan kasi sa psych sure na may ganong topics lagi. So, buwan. Nakakaano naman kasi pag kumbaga ang hirap magbawas kapag ano pa rin kasi yan, aral pa rin kasi yun eh. And sa history, para namang nahihirapan akong ang bigat sa loob ko pagdating ang history kasi is nature yan eh. Kasi lalo na pagkatutubo na katulad namin, ang hirap bitawan ng history kasi ano yan eh, yun yung pinakaugat eh. Diyan nagmula lahat eh. Siyempre, iisipin mo yan, pag nagkataon kasi na pinagsama-sama sila, it means, siyempre, di ba parang ganun yun eh. Kumbaga kung pagkasama-samahin mo yung isang bagay, kumbaga sa isang lalagyan, kung marami kang papaya, marami kang gabi, marami kang saging, 'di ba? O kalahating saging na lang, kalahating gabi na lang, kalahating ube na lang, parang ganon. Ibig sabihin, hindi na siya mabubuo yung test about it, 'di ba? Business. Hindi na siya buo yung kwento. Iikliin na siya at hindi na siya kumpleto nun. So, paano pa natin masasave yung salitang history kung hindi siya kumpleto, 'di ba? And Yes. syempre, kung magtatanggal ka naman din ng mga topic din ano yun, parang hindi pa rin kumpleto din yung yung flow ng education kasi hindi mo lahat na pag-aaralan eh. Yung ganun yung naiisip ko about pag may babawasan or nadagdagan. Kasi okay na naman eh. Okay naman na. Kumbaga sa flow natin ngayon sa education kasi
okay naman na tayo eh. Naayos naman natin. Na susundan naman natin. Yun nga lang talaga. May mga part pa rin talaga. Pero ako for me, hindi ako talaga totally okay na may tatanggalin tapos pagsamasamahin sila or ganon. Kasi Mm-mm. kung ang ano dito, parang iisipin ko pa lang eh, kung magkakasama na sila na naman, edi hindi na buo-buo, hahati-hatiin na yan. Edi hindi na siya kumpleto. Paano po nasasabi na history? Eh kung, o, di ba, hindi siya na kumpleto yung kwento. Kasi minsan na ano ko yung, nito nung college na ako, ano eh, mas napag-focus nung mas pinapaintindi na yung importance ng mga katulad ng mga katutubo, kung saan sila Mm-mm. nanggaling, mas naiintindi doon. 'Di ba? Kaya mas nakakaranas ng, kaya sa college, sabi ko nga, sa college ko lang naranasan na hindi na mag-discriminate. Sobrang grabe. Ang sarap sa pakiramdam, sabi ko nga. 'Di ba doon pa lang, tinitignan ko lang pa lang doon. Ibig sabihin, kumpleto yung kwento nila about sa pinanggalingan ng Philippines. So, ganun. Kasi, baka, ano eh, laking salik talaga. Pagbabawasan natin yung natututunan natin. Wala din pinagkaiba. Parang wala rin tayo, ano, inalsa yun. Kasi halo-halo na, di ba? Yun lang yung parang, opinion ko lang din naman din siya. Back to you, Kuya Akim. Ayun. So, grabe ang mga emotions, no? So, ganun din sa akin. Kasi, ano yung sabi kanina, no? Di pa naman buhay si Rizal. Nung dumating yung mga AITA dito sa Pilipinas, yung mga Indonesia at saka Malaysian, according to Dr. ano ha, Bayer ha, yung isang anthropologist, Filipino anthropologist. At saka, di naman din buhay, di pa, pag neto, parang, I cannot imagine, paano mangyayari yun? Yung gano'n na topic. Tapos, instead na world literature na sobrang broad, why not mag-focus sa Philippine literature? I don't know kung na-highlight pa yan ngayon, yung Philippine literature natin. Kasi usually parang dito sa college, yung college ako, siguro may Philippine literature kami. Pero ang nangyari, parang dito yata sa ngayon is wala na masyadong literature. So, malaga na ma-highlight kasi gawang Pinoy yan eh. Gawang Pinoy yung Philippine literature na dapat ma-highlight talaga. Na dapat mabigyan ng point at saka dapat mapagtunan ng pansin. Saka yung ethics. Wala nang respeto yung mga estudyante ngayon, tatanggalan pa ng ethics. Diyos ko Lord, ewan ko ba. Wala nang manners, tatanggalin pa yung subject na sana magtuturo sa kanilang tamang manners, tinanggal pa. Yung humanities, ayun, napaka-importante yan ngayon, especially yung mga nangyayari sa society natin, social sciences, na gender and society, na talagang very relevant sana, pero ba't tatanggalin? Tama na actually, yung 60 siguro, 63, yun pa yung masasabi ko na dapat bawasan. Pero yung 36, babawasan mo pa? Tama na. No? So, saka, nakadepende rin kasi sa teacher yan kung paano sila magturo. Siyempre, kung eme-eme ka lang pagturo dyan, siyempre, mawawalan ka rin ng interest. Nakadepende yan sa teacher. Kaya nga dapat may evaluation talaga sa mga teachers, no? Coming from the students. And sana hoping magandang evaluation ko. Chares! Oo, so, ayun, sa tingin nyo ba? Actually, nasagot na to kayo na, pero sige ulit, para ma-emphasize talaga siya. Kung imagine, kung i-merge natin sa class, guys pala, quality pa ba yung pwedeng matutunan natin? Pero alam ko na yung sagot niyo, gusto ko lang i-emphasize niyo yung lalim ng topic, yung lalim ng matutunan natin sa bawat subject. Ganun pa rin ba? Kasing lalim pa rin ba? Kung sakaling i-merge mo yung mga lesson, o yung may pagsasamahin, may tatanggalin, mas malalim pa ba yung matutunan natin? Although, nabanggit na to kayo na, pero sige, dapat sagutin na lang din natin. So, siyempre natin, para Mm. ma-emphasize din, ano pa ba? Sige, Rhea, go ahead. Siyempre hindi, 'di ba? Sa panahon natin ngayon, ang hirap na ngang mag-focus sa isang subject na specific na nga yung ng scope ng isang subject ngayon. How about kung i-merge sila? Sige, imagine natin, ihapaghalo-halo sila.
paano kaya yung flow ng discussion 'no? So magiging robot yung mga teachers natin. Kasi hindi lang naman students yung nahihirapan diyan, eh, kasi bago siya sa, ah, parang sa magiging, workload ng mga teachers natin bago naman yun diyan papasok yung pagiging flexible nila. So hindi hindi naman makakaligtaan na hindi rin sila mahihirapan. So yes, di ko alam kung paano siya, hihimay-himayin yung mga yung in-depth na talagang topics kasi 'pag sabihin natin sa ethics hindi yung iba diyan, understand na sabotable na 'yan, understandable na 'yan para sa iba. Pero yung iba diyan, hindi kasi pantay-pantay yung tawag nito, yung, pagkakaiba ba? Yung pagiging mahirap Mm. na isang topic sa isang subject, magkakaiba kasi sila ng level. So kung iisahin natin siya sa isang subject, 'di ba i-ano na sila, i-merge na sila. So mahihirapan ang all sa pag-a-understand, sa pag-a-adjust, ano pa ba? Basta mahihirapan kapag ako na-imagine ko pa lang yung pino-propose pa lang siya. So paano kaya magiging posible ba ang mga imposible? So magiging ganyan ba yung, magiging ganap. So let's just see kung aaprubahan ba, kung hindi, 'di ba excited ba kayo na makinig na naman sa panibagong hearing nila? First hearing pa naman 'yun. So Mm. tingnan natin. Pero Hannah, for go me, I don't ahead. want. Kung isa ako Ay, sa sige, magiging sige. ano ba, ang tawag nito Kuya Hakim, yung talagang mag-aaprubahan sa Senado ba? Mm. Ayun, hindi ako magpipirma. Nahihirapan na nga tayo na ipaisa-isa yung mga subject, how about i-merge sila, 'di ba? Kailangan pa natin Mm. mag-adjust. Mm. Sige, sige. Go ahead, Hannah. So, ayun. Katulad ng sinabi ko rin kuya kanina. Ang hirap kasi talaga din naman. Tsaka, ano, mapupunta pa rin, kasi kung iisipin natin kung kahit pagsama-samahin yan, mapupunta pa rin yan sa minor subject. Hindi siya magiging major. And at the same time, kapag naging minor subject yan, maikli lang yung oras niyan. Tulad sa amin, sa school namin, 3 days lang ang pasok namin for 1 week. So, isang beses lang siya sa isang linggo ituturo. Tapos 2 hours lang siya. Sa 2 hours na yun, paano mo ituturo yung ganun ka? Hindi mo ituturo ng lahat-lahat. Tapos, syempre, di ba, hindi mo may iwasan, may mga, ano nga, may mga ganun na tuliranin, may mga holiday, may mga sakuna, may mga suspensions of classes, ganun. Kulang ang oras. At mahihirapan ang mga teacher na gawin yun. Although, syempre, alam din naman natin hirap. Kung mahirap maging estudyante, mahirap din maging teacher. Alam ko rin yan, Kuya Akim, syempre. At the same time, yun nga katulad ng sinasabi ko kanina, di ba? Iniisip ko pa lang, kumbaga sa isang tray nga ako, at kung meron akong 1 kilong saging, 1 kilong gabi, 1 kilong ube, sa isang tray na maliit ba na yan, kasya lahat ng tigi 1 kilo? Syempre hindi. Di ba? And syempre isa-isahin mo yun. Paano pa? Paano pa yung learning? Paano pa yung learnings na matututunan? Paano pa yun? Paano pa yung lessons na mangyayari? Wala. Tapos kung magiging magiging start is yung kay Rizal, wala. Paano kami? Ay, o paano ang nakaraan? Paano ang pinaka-ugat ng nakaraan yon? 'Di ba yun yung parang mas tumatatak din sa utak ko eh. Syempre, before Rizal, wala pa naman si Rizal eh. So, iniisip ko yung history din ng paano pag hindi na naman naipakilala yung mga ganito yung mga situation noon? Paano kung hindi na naman naipakilala yung mga IPs ng panahon? Paano sila? So magiging parang bula na naman sila, nakasulat lang sa libro pero hindi nakilala. Yun yung parang mas nagiging matimbang sa akin. Kaya hindi talaga ako agree
Kung sabi nga ni Atrea, kung isa man sa haharap doon sa Senado, nako baka manahimik lang ako at hindi ako sasagot sa kanila. Uuwi na lang ako. Parang ganon. Pero anyways, yun. Hindi talaga din talaga. Nakikita ko yung hirap. Makikita ko din talaga yung magiging outcome ng mangyayari na ganun. Parang ma-achievera lahat ng tas ng Pilipinas, ng Pilipinas. Kasi Mother Philippines, diba? Kasi yun yung parang Mm-mm. medyo talagang matimbang sa akin. Yun ang matimbang sa akin talaga ng Pilipinas. Yun. Mm-mm. Dahil dyan, no, lahat naman tayo parang hindi naman tayo agree doon sa sinasabi nilang pagbabawas, no? Ano kayo yung reformang dapat na kailangan sa education, sa college education para mabalanse yung paghahanda para sa trabaho, mas malalim na pag-unawa sa lipunan at paghubog ng mga ganap na tao kasi mas ganap na tao kasi nga 'di ba ang dami-dami nangyayari sa atin sa bansa natin. Kaliwat kanan yung mga suliranin, kaliwat kanan yung mga bangayan sa politika, kaliwat kanan yung mga kahirapan. Ngayon, yung Sustainable Development Goals, malapit na mag-expire, no? 4 years na lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-achieve. Ano nga dapat yung reformang gawin, no? Kasi nga education, sabi na education is a way for the better life. So, ano nga ba yung dapat gawin sa education system natin para mas may handa tayo sa hinaharap? Yeah. Sapat ba na tama ba na bawasan itong Gen Ed subject para prepare tayo sa future natin? Ganun ba? Or dapat may mas pagtuunan pa ng pansin? O ano ba yung mga dapat baguhin? Baguhin sa ano? Kasi pag sabi natin reforma, baguhin eh. Or may palitan, may ilalagdag, may babawas. Doon sa education system natin. O di kayo doon sa mga subjects na tinitake sa under general education. So, mauna ka, Rhea. Ay, ako ba? Parang carried away ako sa parang paninermo ni Kuya Kim. So ano sa palagay ko ang mga reformang kailangan sa college education para mabalanse ang paghahanda para sa trabaho na mas malalim na pag-unawa sa lipunan at paghubog ng mga so para sa akin unaw tayo sa nasa ba ito Kuya Kim? Rinig ba ako? Hindi ko kasi ano masyadong naririnig kasi ang lakas ng ulan. Rinig ka namin. So ano kaya yung mga maaring mas gawin ng ng college para mas mabalanse? Wait lang ilagay natin. Siguro wag nating damayin yung pabayaan na natin yung mga subjects na yan. So mas mag-focus tayo sa kasi yung nabasa ko, one of their objectives kasi para mas siya, interdisciplinary yung mga subjects na yun kaya i-merge nila. So what if gawan natin ng ibang reforma na hindi siya masyadong hindi naglalayo na may babaguhin, siguro may aayusin tayo kaysa sa babaguhin. Kasi 'pag may babaguhin, may naman tayo, may panibagong adjustments na naman, ah, marami na naman tayong gagawin na tiyak na nakapagbibigay ng kalituhan sa mga yan. So, for me, um, kung ako yung papipiliin, hindi ko gagawin mas maging madali dahil i-me-merge plans. 'Wag lang tayo ah, tawag dito, sa isang college student siyempre magiging happy sila, 'di ba? Kasi matatanggalan sila ng parang matatanggalan sila ng tinik
na, "Ay salamat." Kasi yun yung unang na-feel ko na pero in-depth understanding, ay hindi pala. Parang lugi ako. Kasi nakatuon lang tayo sa kung ano yung magiging offer niya ngayon, how about in the future? Lugi tayo mga estudyante kasi ilang years na lang matatapos na tayo. Hindi na pagkatapos nito wala na magtuturo sa atin. So, ayun parang lugi yung mga estudyante kapag nakunan or nabawasan ang mga important subjects sa kolehiyo. So ayun, sana mabigyan pa ng pansin, suriin muna, suriin natin and 'di ko alam bakit nafo-focus sila sa ganitong mga ano, marami tayong, issues in the Philippines na dapat pang pagtuunan ng pansin. Yung talagang mas importante. Corruption, fight against corruption guys. So wag nating, ah kasi napapansin niyo sa sistema ng, Pilipinas kung ano yung talagang hindi naman masyadong init na init, yun yung pinakalaman nila. So anyways, as a student, I stand for my right and I stand na 'wag kunan, 'wag bawasan, at 'wag ibahin yung kung ano yung very important sa mga estudyante, lalong-lalo na sa kolehiyo. So, Oh, ayan, thank you so much. So, tama, pagtuunan yung ibang mga problema ng ating bansa, no? So, next, Hana. Hi, Hana, dito ka pa? ayun. Um, based rin kasi sa nakita ko din sa friend ko din, kaya parang inaano ko din siya dapat baguhin. Kasi nakita ko sa may friend ako, actually ano siya, she's with me naman din. Ayun, natatanong ko din siya about it. And sobrang hirap pala. Kasi tulad sa situation niya kasi, 'di ba nabago yung curriculum ng parang may bago sa curriculum nila this past ano. So ang nangyari, yung hindi niya na-take ng first year kahit third year na siya ngayon, this third year, ang mangyayari naman iti-take niya yung mga gen ed niya, yung mga minor subject na yon in after niya mag fourth year. So after niya mag fourth year, hindi pa siya tapos. May another 1 year pa siya na summer subject. Summer summer class para ma-take niya yung mga gen ed na hindi niya na-take nung first year kasi nga nabago tsaka mga nadagdagan. Yung mga nadagdag ngayon, yung hindi niya na-take noon. 'Di ba parang 'di ba na yung difference ng ganong situation as a college student, no? Ang hirap kasi dapat tapos na siya, nagte-take pa rin siya ng school, no? So, pero may commercial kasi may ano dito, may birthday sa kabilang bahay. So, sorry sa aking background music. Wala anyways, yun na nga, hindi na muna sana pagtuunan to kasi there is time for this thing and yun ngang ganun bagay, hindi naman sana siya mabigat eh. Kasi okay naman na tayo, 'di ba? Yun na lang yung okay naman kahit naman sabihin natin na hindi naman lahat yun is magagamit pagdating ng araw, pero knowledge pa rin yan eh. Knowledge pa rin yan. Who knows, 'di ba? Pag nagkaroon tayo ng family, who knows sa mga susunod na generation sa atin. At naaalala pa natin lahat ng itinuturo sa atin from senior high school to college. At least at the same time, alam natin kung paano natin i-explain sa kanila. Kasi nga, natutunan natin at saka nalaman natin, napag-aralan natin. Diba yun yung makita sana nilang difference between ng magiging generation generation to generation. Yun yung parang panghahawakan sana nila. Hindi lang naman ang generation is nag-stick sa ngayon. Meron pang susunod. Dapat sana hindi muna nila kasi okay naman eh. Okay naman. And at the same time, kaya natin pinipigilan na magbawas. Kasi nature na natin yan eh, ang matuto. Ang dapat ay natututo, di ba? Yun naman talaga yung katayuan ng edukasyon, makapagturo at matuto ang mga bata. Yun. Back to you, Kuya Akin.
Ayun, maraming salamat, no? And sana naman, no, yung reforma dapat siguro, um, kasi hanggang ngayon pa rin, meron pa rin tayong tinatawag natin na pandemic babies eh. So, napaka-importante na mas pagtuunan na ng pansin, yung ano nga ba yung talagang kailangan sa edukasyon? Ano nga ba yung yung paraan o ano nga ba yung pwede pang maitulong ng ating pamahalaan para matugunan yung kakulangan ng edukasyon sa ating bansa? Una sa lahat, yung pagkaroon mas marang sali yung mga hindi nakapasok sa state university kasi nga limited ang university. Yung mga hindi sila ng opportunity na rin. And of yung pagkakaroon ng sistema ng edukasyon na meron tayo. Yung sistema ng edukasyon, ano pa ba? Ayun. Mahina na ata signal mo, Kuya Akim. Hello? Ayun, nawala siya. So, ayun. And I think it's a wrap and mataas at napakabuluhang diskusyon yung ating nagawa. And I'm very happy na sa ganung mga topic is open tayo. Open tayo mga kabataan at um, talagang may knowledge tayo. Ano yung masasabi natin? Kung ano yung insights natin? Ano yung mga opinion natin patungkol sa ganung mga bagay? And ayun, nandun na si Kuya Akim. Hello, Kuya Akim. Balik ka na. Baliktad yung kamo, Kuya Akim. Ayun, humina na kasi signal. Yes, umuulan kasi. Nan kasi. Umuulan. So, medyo natin na. So, laban lang, humina na yung signal. Sige, go ahead. Yung reforma, ayun, paulit-ulit ko siya sabi, yung reforma yung pagkakaroon ng opportunity sa mga mag-aral na makapag-aral. And lastly, yung pagtunan ng pansin na lang siguro kung paano mapoprovide yung mga pangangailangan ng mga bata para makapag-aral. Kasi okay na to eh, okay na tong 36 units eh, no? Nakadepende lang sa mga teachers, no, kung paano nila ituturo yung subject, ganon, for them na magamit Mm. siya in the future, no? So, ayun, napakalaga talaga yun. So, napakagandang usapan. Gusto natin ituloy, pero di natin pa gawang maituloy kasi nga, kulang na rin tayo sa oras. And napakagandang usapan po ang ngayon na pinapag-usapan kasi nga napaka-timely and relevant niya. And really hope i-consider ng pamahalaan ang panawagan ng mga kabataang Pilipino na tungkol sa naging usaping ito. And of course, for the synthesis, siguro si Rhea. Ayan, it's a very, very relevant discussion for this afternoon. And ayun, parang, oh, it's 2:05 already. And a very, very timely relevant na topic kasi tayo yung tatlo is yung mga nakatapos ng college. So talagang nakaka-relate tayo lahat. And this afternoon, we have a very successful discussion patungkol sa CHED proposal nila na gagawing 18 units na lang yung 36 units, na dating 36 units. So we shared opinions, kung ano yung mga hinaing namin patungkol sa proposal na yon. And of course, kung ano yung mga stand namin as students or mga kabataan na talagang benepisyaryo ng CHED. 'Di ba, tayong tatlo is talagang, napabilang sa CHED. And tayo ay very, very excited kung anong magiging kalabasan ng proposal na ito, kung ito ba'y maaprubahan o hindi. And kung ano ba yung talagang ano yung pinaglalaban ng ganitong proposal. So ayun, let's all have a round of applause for ourselves na nagawa natin ng very insightful and very meaningful discussion itong hapon na ito. And isang makulimlim, isang maulan, or isang mainit na hapon sa ating lahat. Kaming tatlo ay napaka-happy, napakasaya na
naibahagi namin ang aming mga utak na mga kabataan, nagsisilbing spokesperson ng mga kabataan this afternoon. So, for our, um, tawag nito, for our announcements, so nandito si Kuya Aking para magbigay ng mga announcements. O yan, finally nakabalik tayo ano. So, Ayun, for our ito Kuya Aking, ayan, gano'n ka. ibaliktad muna natin. Ayun Ayan. na. So, for our announcement, ang Kalambag po ay lagi nagpapanood po siya. Every Saturday po yan. 1 to 2 p.m. po yan. And of course, para balikan po ang episode na ito, napopost po siya sa YouTube page po ng Inat Philippines as well as sa official Facebook page po ni Kalambag. Of course, mamayang hapon po, 7 to 8 p.m. po yan. Nariyan po ang Senior City no, for lifelong learning. Every Saturday din po yan, 7 to 8 p.m. din po. Para mas magkaroon tayo ng mas inklusibong lipunan, nariyan po ang inclination or inclusion now na. Every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. po. And for more information po, just visit Kalambag official Facebook page and Inat Philippines official Facebook page din po. And to end this live, no, so of course, I'm host for this afternoon. I am Aking Pulpog. And of course, nariyan din po si Rhea, my co-host, and Hannah. Kaway-kaway naman po kayo dyan. At ito po ang Kalambag. Kalambag. See Thank see you you next everyone. week and God bless us all. Ingat! Mwah!